Nasa labas si Jeremy, magkausap sila ni Lucas. Ani Becca sa kanya. Nangunot ang noon niya. Really? How come? He has an amnesia. Takang tanong niya. Becca shrug. I don't know, mabait naman kasi ang asawa mo at very entertaining naman sa tao. Not to mention, pati sa mga babae. Sabay rolyo ng mata nito at tawa. She also giggled so softly. He's been good to me. Though he doesn't remember anything. He trusts me above all people. And I don't know why. Umikot ang kaibigan niya sa may harap ng mesa niya at naupo sa silya. Well, he loves you. Yun lang naman ang pwede maging rason para pagkatiwalaan ka niya. Malamang ay nararamdaman niya na hindi ka maluloko at sa ganda mong yan, baka kahit inuuto mo na siya ay maniwala pa rin siya. Nito sa kanya saka tumawa. Napangiti siya dito. So, posible pala iyon na kahit nakalimot ang utak nararamdaman ng puso? Natatawang tanong niya sa kaibigan. Becca pouted a bit as she shrugged. Yeah, maybe instinct kumbaga. Pinasadahan siya nito ng tingin pagkasabi noon. Bonus na lang ang ganda mo. Palatak pa nito na ikinailing niya. Maganda rin si Cez, remember? Kalaban siya ni Queen noon sa Miss ESU. Nakalimutan mo ba? Ani naman niya. Ramdam naman kasi ang sincerity ng isang tao. Hindi mo man yun makita sa salita. Nararamdaman yun sa mga kilos saka sa nakikita yun sa mata. Tumango naman siya. Totoo naman kasi yun. Words may lie but actions cannot. Lalo na ang mga mata ng isang tao na kapag hindi nagsasabi ng totoo ay hindi naman makakatingin ng diretso sa mga mata ng kausap. Parehas silang napatingin sa pinto nang may kumatok doon at natigil ang pagkukwentuhan nila. Utos niya sa kusinong empleyado. Si Mona ang iniluwal noon. Hindi niya alam kung bakit parang ninenervyos na naman ang babae. Yung babae po ni Sir Lucas. Hindi pa man lang tapos na magsalita si Mona ay kaagad na tumaas na ang presyon ng dugo niya sa inis. Napatayo siya mula sa silya. Nasa labas ng building, gusto pumasok. Dugtong pa ni Mona. Umangat ang mga kilay niya. Papasukin mo, para kapag napatay ko ay trespassing siya. Utos niya sa babae na kaagad naman na tumalikod matapos na tumango. Buntis ka ha? Paalala lang. Ani Becca sa kanya. Hindi ko nakakalimutan. Sagot naman niya saka siya matari na lumabas ng office. Kasunod ang kaibigan niya. Sa pinto pa lang ay nagsalubungan na kaagad sila ni Lucas kasama si Jeremy. Babe, ani Lucas sa kanya pero pati asawa niya ay hindi niya pinansin. Natawa tuloy si Becca dahil parang napatanga si Lucas matapos niyang lagpasan lang. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa may elevator. Hinintay niyang bumukas ang pinto noon at pagkabukas nga ay lumabas ang babae. Hindi na siya magtitimpi ngayon. Sapak kaagad ang inabot ni Cecil sa kanya. Natutop na Becca ang bibig dahil sa ginawa niya. Ano to? Idedemanda mo ako? Matapang na asik sa kanya ni Cecil. Hindi naman nakaganti sa ginawa niya pero parang manhid na hindi man lang nasaktan sa ginawa niya. Hawak-hawak na babae ang mga sumpina na ipinadala ng abogado niya. Buti naman pala at alam na nito. Hindi na siya magpapaliwanag pa. Yes. Why? She smirked sarcastically, raking her ex-friend from head to toe. Napalingon yun nang masulyapan si Lucas at Jeremy na papalapit. Lucas! Ano yun sabay salubong nun sa asawa niya kay lalo umusok ang katawan niya sa galit. Pero hinawakan siya ni Becca sa braso at inilingan. Parang gusto na niya tuloy ihulog ang babae mula sa helipad para matuluyan na. Lucas, umuwi ka na sa akin please. Kawawa naman ang baby natin. Please. Umiiyak na pakausap dun kay Lucas na parang hindi naman kaagad na nakapagsalita. Tumingin pa muna ito sa kanya. I'm sorry Cecil but I'm trying to rebuild myself. At sa Freya ang gusto kong gumawa noon at hindi ko. Malumanay na sagot ng asawa niya. Tama, napapanindigan pa rin itong actingan portion pero sorry dahil hindi siya artista at mahilig siya sa real life. Umiling siya at pinagsaliko pa mga braso sa dibdib niya. Why Cecil? Feeling? Celine? What does Lucas have that other men don't necessarily have? Nakashare ka na nga sa kama, pati ba naman pagkatao ng asawa ko agawin mo pa? Face the case. Baka sakaling maawa ko sa batang dinadala mo, atras ko. Anya rito. In your dreams, hindi ko susuko sa'yo. Matataas na sabi nun sa kanya kaya nilapitan niya. In my dreams,
In your dreams. Dati palang patay na patay ka na kay Lucas. That's why you fooled me. You told me lies and it ruined my family, but now, I would never let you do the same thing you did before. Magharap tayo sa korte at dadagdagan ko pa ang kaso mo. Wala ka na ipang-blackmail. Wala ka nang tatakutin dahil ang preso mo, ang alas mo'y nasa kamay na ng batas. Bruha ka! Sinampal niya ulit ito na magkabilaan pero tatangkain siyang saktan kaya inunahan pa niya ng isang sampal ulit. Saka niya pinagtulakan sa pader. Babe, tanging nausal ni Lucas para pigilan siya at tinawakan ng braso niya. Winaksi niya iyon. Gigil na sinabunutan niya si Cecil na walang nagawa kundi magpaawa na lang ng iyak. Wala na itong laban ngayon. Timbog na ito at wala nang panghahawakan pa. Next time, just better who to fight with. It's me. Retreat. Hinila pa niyang lalo ang buhok noon sa katinangka ulit na sampalin pero napigil niya ang sarili dahil naalala niyang buntis ang babae. Sa halip ay inis na pabalyang itinulak na lang niya ang ulo nito. Ayun ang asawa ko na kinababaliwan mo. Magsama kayo. Sa pagkabwisit niya, pati asawa niya ay naidamay na niya at damay na rin sa irap niya na parang umamo ang mga matang nahabol lang siya ng tingin na lumaya siya. Patawa-tawa si Becca sa may likuran niya na makapasok ulit siya sa office niya. Grabe ka naman, pati sa Lucas dinamay mo na. Sabi ni Becca sa kanya. She's pointing. Nahaplos niya ang tiyan at tiningnan iyon. Tumayo siya sa memesa niya. Ewan nga niya kung bakit kahit asawa niya ay naisama na niya. Nabubwisit kasi siya at malamang ay dahil na rin sa pagbubuntis niya, kaya ang sungit niya rin pati kay Lucas. Han, come on. Anyaya ni Jeremy kay Becca kaya lumapit na sa kanya ang kaibigan at humalik sa pisngi niya. Nagyaka pa silang dalawa. Kita niyang patawa-tawa si Jeremy sa kanya kaya napaira pa siya. Bye. Nakangiting paalam ni Becca kaya kinuwayan lang niyang kaibigan. Siya naman pagsalubong nito kay Lucas sa may pintuan. Ito na rin mismo nagsara ng pinto ng office niya. Ang sungit. Nangingiting biro ng asawa niya sa kanya. Where is she? Seryoso naman tanong niya kay Lucas. Nakaagad na lumapit at tumayo sa may harap niya. She's gone. Anito sa kanya sa hinawakan ng mga kamay niya at hinila siyang palapit. Inihatid mo? Sabay irap niya kaya tumawa si Lucas. No, why would I? Hindi na ako nakauwi sa bahay. He turned her around. Saka siya nito niyakap mula sa likuran. You think tamang ginawa ko? Tanong niya sa asawa dahil hindi siya nakasunod sa utos ni Nix. Nasinampahan ko siya ng kaso. If I didn't do it, it could have meant that I am tolerating her. But I don't know what she is capable of doing. If she made you worse, and what if she perhaps used your dad? What more could she ever do? Hihintayin ko pa ba na matuto siyang pumatay? Parang biglang gumuhit ang kaba niya. Dayan. Pero hatid sundo naman ang kakambal niya ang anak niya. May mga security naman iyon na kasama. Isa pa ay hindi naman yun pinalalabas sa paaralan kung hindi authorized ang kukuha. It could be her, or her twin brother, or her mom and dad. Kahit si Lucas ay hindi pa niya na-introduce sa security ng ESU at sa teacher ng bata. Alam niyang hindi mapapahamak ang anak niya. Isa pa hindi naman yun kayang sakta ni Cecil. Pwera na lang kung baliw na talaga ang babae. Huwag naman sana. Kung kinuha nga niyan daddy ko, wala mang kaya niya yung gawin sa iba. Pero bago yun, papatayin ko muna siya kapag kayo na ni Dayan. Sana lumabas ka agad ang warrant para madakip siya kaagad ng mga pulis. Anito sa kanya. Don't worry, mabilis lang iyon. Bukas nandiyan ang result noon. Ani naman niya dito, positibo. Nawala na ay kinaiinis niya, kumalma na siya. Pipihit na sana siya pero pinigilan siya nito. Mahal mo talaga ako, no? Bulong nito sa may tangan niya sa kahinawi ang buhok niya tinalagan siya sa batok. Oo, pero ikaw, hindi mo pa alam kung mahal mo ako. Nagsasama na ulit sila bilang mag-asawa pero hindi pa nga nito nasasabi na mahal na siya ulit nito. Pinilit siya ni Lucas papaharap at pinakatitigan ang mukha niya. Naniningkit ang mga mata nito sa pagkakangiti kaya parang naibahan siya sa mga titig nito. Lalo na nang haplusin nito ang mukha niya. What? Mahinang tanong niya rito. I wonder, what could I ever miss in my life if I didn't meet you? Mataray ka nga lang pero parang lahat nasa iyo na. Kahit na pinasasama mo na ako kay Evelyn papaalis. Bigla pa itong tumawa kaya parang nakaramdam siya ng hiya. Ano ba naman kasi at lumabas iyon sa bibig niya kanina? She felt his hands on her back kaya umawak siya sa mga balikat nito.
I was so irritated. Umiling pa siya sa pagkadismaya. I know. The next time huwag ka nalalabas, ako nang haharap. Anito sa kanya kaya iba ang naging takbo ng isip niya. Para ano? Magkita kayo't mag-usap? She glared at him and pouted. Lucas chuckled softly. Ganyan ka rin ba nung nagbuntis ka kay Dayan? Matari at selosa? Walang humpay ang tingin nito sa mga labi niya at malamang napapahalik na naman. Umiling siya at bumuka ang bibig para magsalita pero idiniin siya ni Lucas sa katawan nito kaya hindi na siya nakapagsalita pa. Pero maganda at malambing din. Bulong nito sa may mukha niya. She looked up at him. Alam na niya ang plano na naman nito. Alam niya at kabisado niya ang mga linya nitong makahuli ng loob ng babae at ang mga titig na walang kasinggaling. Tulad ngayon, Lucas na Lucas ang pagkakatitig nito sa mukha niya. Until he teases her with a kiss at kaagad din na tinapos kaya napahabol siya. Ngumiti pa muna ito bago binalikan ng mga labi niya at saka siya binigyan ng isang totoong malalim na halik. Parang gusto tuloy niyang magtaka kung may amnesia pa ba ito o wala na. Kabababa pa lang ni Freya sa sasakyan nang makita niya si Diana na nakatayo sa pinto. May tinitingnan na tao kaya biglang na-curious siya sa kung sinong tinititigan nito. Nak? Kaagad siya lumapit dito para tuloy. Ninervyos siya kasi wala silang kasama ni Diane at nasa presinto si Lucas. Sumaglit kasi iyon doon kasama si James. It was quite urgent and needed for the case. Lubos ang kanyang panalangin na matapos na ang lahat para makapag-umpisa na ulit sila ng bagong buhay. Diane looked up at her. Mommy, that stranger's calling your name. Turo ng bata sa babae na naka-jacket, nakasombrelo sa parking. Nakaalerto ang mga tauhan sa tabi nila. Nangunod kaagad ang noon niya habang kinikilala ang babae hanggang sa kumilos ang mga tauhan at tinutukan iyon ng barila. Nayakap niya ang bata at kaagad na itinago sa likod pero humahagibis na kotse ng asawa niya ang dumating. Agad iyon na umibis ng sakyan at tumakbo sa kanila ni Diane. Iniharang nito ang katawan sa kanila. Nakatingin sa babaeng hindi niya halos makilala dahil sa laki ng jacket. Stay away from my family! Galit na sambit ng asawa at tumaas ang mukha ng babaeng iyon. Si Cecil. Lalo niya ikinubli si Diane at napasumiksik siya sa dibdib ng asawa niya. Tita Cez, please! Don't! Diane started crying. Nakita niyang umiiyak din ang babae. Hindi ko kayo sasaktan. Huwag kang matakot sa akin, Diane. I'm here to apologize. Nagulat siya pero ayaw niyang maniwala. Baka nilalansa sila ng babaeng ito at mahirap na magtiwala sa isang tuso. Hindi ko sinadyang masaktan si Lucas. Hindi ko sinabing saktan siya ng driver. Sabi ko lang ay habulin at takutin at darating ako para magkaroon siya ng utang na loob sa akin. Umiiyak na kumpisal noon. Naaksidente siya dahil sa pagtakas kaya kinuha ko na siya. Pero wala pa rin. Hindi pa rin niya ako kayang mahalin. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Pero sinira mong pamilya ko. Galit na sagot ng asawa niya. What's the difference? Sa ginawa mo, pinatay mo rin kami lahat. Ginago mo ako. Tinuruan mo akong saktan na mag-ina ko. You even threatened my dad. Paraan ko lang yun. Gusto ko na magmamahal sa akin tulad ng mga nagmamahal kay Freya. Lahat na lang nasa kanya na. Kahit ang kaisa-isang lalaking mahal ko mula noon napunta sa kanya. Masisisi mo ba ako? Paus na sabi noon. Nakatayo pa rin at parang basang sisiyo. Malim pagmamahal. Kasi kung mahal mo talaga siya, magiging masaya ka na masaya siya. Kahit nakasama pa siya ng iba. Yun, Cez. Hindi ko kasalanan na marami sa aking nagmamahal. They're all my family members. Additional na lang sa Lucas. Lahat sablay. Ano yun, sabay iyak. Si Dexter, sablay. Diyos ko. Naiyak siya at lalong napasumiksik sa dibdib ng asawa niya. Ito pala ang may pakana kay Dexter. Sabi ko lang ay manakot pero manyak pala talagang demonyo na yun. Tapos binaril si Lucas. Si Lucas na lang parating nasasaktan kasi gusto ko niyang protektahan. Ang dami-dami ko ng kasalanan.
Dahil wala sa akong pumapansin. Asawa ko pinagpalit ako. Kahit ibinaling ko ng atensyon ko sa kanya, sa halip na kay Lucas. Wala na ba sa akin magmamahal? Masama ang loob na litanya ni Cecil at ramdam na ramdam ni Freya ang sakit sa kalooban nito. Nag-audition ako sa pag-aartista. Pero yung nanay ko, sinaksak na pala sa apartment ng isang adik. Walang natira sa akin. Si Lucas na lang tapos kinuha mo pa. Nakakaingit ka na. She shook her head and cried. Hindi kasalanan ni Frey na mahal siya ng mga tao, Celine. Don't blame her for that. If you only tried to look for a person who would truly love you, you'd understand. But you dulled yourself to me. Wala kaming kasalanan sa iyo at huwag mo sasaktan ng mag-iina ko dahil kahit mamatay ako sa ikatlong pagkakataon, sa kanila ko pa rin ibibigay ang buhay ko. Buong pagmamahal naman ang sagot ni Lucas. Umiyak na lang si Cecil at hindi na umimik pa. Yumuko yun at tinawakan ng tiyan. Who's the father of that child? Tanong ni Lucas doon. Isang lalaking may asawa. Nainiwan ako matapos akong mabuntis. Patay na siya. Dahil sinaksak siya ng boyfriend ng bagong babaeng nilandi niya. Paampun kong bata. Naiyak ng sobra si Freya. Don't. Mabilis na sagot niya. Siya magmamahal sa'yo ng totoo dahil anak mo siya. I want you to know that I treated you like my sister. Kung hindi mo naramdaman ang pagiging totoo ko sa'yo, wala na akong magagawa. Lalong lumakas ang iyak nun at parang isang adik na nagising sa ginawang kamalian. Habang nakatingin siya dito, ay naalala niya ang mga pinagsamahan nila sa US. Karamay niya ito ng mga anak siya, kasama ang mama niya. Siguro hindi yun totoo para kay Ces, pero para sa kanya ay oo. At hindi niya yun makakalimutan. Sunod-sunod na mobile ng pulis ang pumasok sa basement at lumabas ang ilang mga pulis kasama si Lucas, ang ama ng kanyang asawa. Lolo! Iyak agad ni Dayan nang makita ang matanda at ganun din iyon. Cecil, Celine Gray. Anong pulis kasama ang daddy Nix niya. Nakita niya ang kusang pagharap ni Cecil sa mga pulis at nakayuko ng basahan ng mga karapatan. Maliban na makaramdam siya ng awa. Siguro nararamdaman niya iyon dahil naging malapit sila sa isa't isa. Lumungon yun sa kanya. Pwede mo bang paalagaan ang baby ko sa taong magmamahal sa kanya? Diyos ko, bakit siya? Mabuti kang tao. Alam ko makakahanap ka. Pero sana makita ko siya. Kahit nasa kulungan ako. Please, Mommy. Dayan look up at her. Tangulay sinagot niya at ngiti na may luha ang nakita niya sa mukha ng dating kaibigan niya. Salamat. At patawad. Tuluyan na iyong sumama sa mga alagad ng batas at sumakay sa mobil. Kahit na wala na sa labas si Cecil ay ganoon pa rin kahigpit ang yakap ni Lucas sa kanilang mag-ina at walang duda na sila talaga ang priority nito at hindi ang iba. Nang umalis ang mobil ay lalo siyang naiyak. Lumapit sa kanila si Lucas at nagyakap sila, lalo na si Dayan. Daddy Nix. Tawag niya sa tsuhi na nakapamulsa, nakamasidam. Tumango iyon kaya lumapit siya at yumakap doon. Tahan na. Tapos na. Salamat at hindi siya ganoong mapanakit. Ayoko din umabot sa makakakita ng krimen ng apo ko si Dayan dahil hindi siya sasantuhin ng bala ko kahit naritirado na ako. It's so painful, Daddy. She was my friend. I treated her like a family. Tila masama ang loob na sambit niya. Noon nagalit siya kay Cecil at nasaktan niya pero ngayon ay parang nagsisink in kung sino ang babaeng nakaaway niya. It was no other than a dear friend of hers. Kumare niya. Ganun talaga ang buhay, pamangkin. Kung anong turing mo sa tao, hindi mo masasabing ganun din na ibabalik sa'yo. Salamat at umamin siya sa huli. Nalaman din siguro niya na kahit na ilang memorya pa ang tanggalin ang kapalaran sa bugoy mong asawa. Ikaw pa rin ang gugustuhin niya sa oras na makita ka. Sinipat dito ang mukha niya. Tingnan ko nga ako maganda. Napalabi si Freya. Sobrang ganda.
Sagot bigla ni Lucas saka dinama ang bewang niya. Sobrang taray pa. Natumbok mo. Sang-ayon ni Nix na natawa kaya lalo siyang sumimangot. Paano? Aalis na muna kami saglit ni Sir Fuentes at may asikasuhin pa. Ikaw Lucas, di ba kasama mo si James? I loved him when I saw Cecil's car. Inisip ko kaagad na dito siya pupunta kaya bumalik ako kaagad. Magaling. Ani Nix sabay tapik sa balikat ni Lucas. Pwede ka nang sumama sa amin ng daddy mo. Of course, Daddy Nix. Binalingan siya nito at nginitaan siya habang si Nix naman ay nilapitan si Diane at kinarga. Okay ka lang, babe? Lucas asked her. It's over. She nodded and smiled too. Still processing everything. Para siyang nasa shooting ng pelikula. Bagay na hindi siya sanay. It's over. Sang-ayon niya sa asawa. I think you better go home with Diane. O doon ka na muna kina mama. Pupuntahan kita kapag tapos ng inasikaso namin ni Dad. Hinila siya nito sa kamay kaya bumangga ang katawan niya sa katawan nito. His lips were on her cheeks right away. Nagtaka siyang bigla sa ngiti at titig ng asawa niya. Naiwagaan siya, kaya pinahid niya ang mga luha sa pisngi at inayos ang sarili. Answer me. Do you remember anything, Lucas? Seryosong tanong niya sa asawa. Takang-taka na kasi siya sa walang kasing Lucas Fuentes nitong mga kilos. Napakalambing nito at sobrang bilis. He even squeezed his lips together at para bang nagtatago na isang pilyong ngiti. I love you. Yun lang ang naaalala ko. Ngumiti pa ito sa kanya at namungay ang mga mata. Hindi naman siya kaagad na nakapagsalita. Napaawang lang ang labi niya at tumambol ang puso niya sa sinabi nito. Niloloko ba siya ng asawa niyang siraulo? Isa, Lucas. I'm not kidding. Mataray na asik niya rito. She clasped her arms over her chest but he embraced her. Hindi din naman po ako nagbibiro. It's true that I love you. So why wouldn't you believe it? Bulong nito sa may mukha niya. Nakatingin lang siya sa mga mata nito. Paano? She asked puzzled. Lucas chuckled softly. Anong paano? Silly young wife. Of course, I can feel it. Can you feel it? He held her hand and landed it on his chest. She didn't find any word to utter. Nakapako lang ang mga mata niya sa mukha ng asawa niya na malalim din ang pagkakatitig sa kanya. You do? I mean, you do love me now? Parang may bumara pa sa lalamunan niya na gustong magpaiyak sa kanya. I love you ever since. He kissed her eyes and her cheek. That's all I know. That's how I feel. He said full of sincerity and she can clearly see love in his eyes. Napayuko siya kasi hindi niya napigilan na huwag mapaiyak. She's been fighting for him since they met again. And now, he's telling her the words she's been longing to hear again. Don't cry. I love you. At kahit ilang pagkalimot pa ang pagdaanan ko, baka ganito parati ang kauwian ko kapag nakikita kita. Ano to sa kanya? She pulled him and hugged him tight on his nape. Now, she's more determined to face the reality. Hindi na mahalaga kung may naaalala man ito o wala. Basta ang nararamdaman nito para sa kanila ay totoo at iisa. Nakatanaw si Freya sa terrace ng kwarto nila ni Lucas. Tanaw niya ang dagat mula sa kinatatayuan. It was so beautiful to relax and feel so blessed today. Nasa Esperanza Hotel sila sa Boracay Island, a part of Aklan. Sobrang saya ng anak nila at naroon kaagad. Hila ang matanda na sabi ay babalikan agad ang naiwang kumpanya via online pero hindi nagawang tumanggi sa apo. Ipinaliwanag na ni Lucas sa kanya na may in-charge naman na mag-aasikaso noon kung sakaling biglaan na hindi makapagtrabaho ang ama nito. Hindi iyon CEO. Binabayaran lang daw ang serbisyo ng tao na iyon para sa mga emergency calls. And the price isn't cheap. Milyon ang sahod sa bawat buwan na iyon ay nagdedesisyon on behalf of him and his father. Pero ngayon ay kukunin na ni Lucas ang pwesto ng ama dahil pagod na rin daw ang matanda at gusto na lang na maging driver ni Diane. Humahalik sa balat niya ang malamig at preskong hangin mula sa dagat pero may humalik din sa balikat niya matapos na ibaba ang strap ng suot niyang sundress. Saglit niyang naipilig ang ulo habang nakangiti.
Gusto niyang matawa sa sabing opera sa puso ang nakikita niyang tattoo ngayon sa hubad na katawan ni Lucas. Opera kamo iyon ng pagmamahal. Ang kamay ng asawa niya ay napunta sa tiyan niyang pakiramdam niya ay nagkaroon ng umbok bigla mula nang dumating ulit si Lucas. "Your touch is kind of different," she said to him, so he chuckled. "Masarap ba?" Natawa siya sa kabastusan ng asawa niya. "Saan ka galing?" tanong niya rito. "Sa labas lang." Nito pero parang may duda siya sa hilat siya ng mukha ng asawa niya. "Nang babae ka?" Seryosong tanong niya pero malakas na tawa ang ginawa ni Lucas. "Silly, mambababae pa ba ako sa lagay na ito? Halos mabaliw na nga ako kakahabol sa'yo." Nangingiti din siya dahil parang totoo naman iyon at wala siyang duda. "Labas tayo, babe. Parang may banda raw natutugtog sa labas." "At kailan ka pa nahilig sa banda?" Natatawang tanong niya rito pero sumama siya nang hilahin siya nito. Ibig ba sabihin, nang natutulog siya ay nasa labas lang ito ng hotel? As if naman hindi niya alam na ang banda ay banda ng pinsan niyang si Nate. Nakaka-proud ang pinsan niyang iyon dahil nag-international boy band na. Nag-audition iyon na solo sa ibang bansa pero nang mapili ay ipinasok sa isang banda. At ngayon ay malaki na ang pangalan. Hindi pa man ganoong kasikat sa buong mundo ay nagna-number 1 na sa mga hit charts. "Heartthrob ba ang banda?" he asked. "Oo. Tom, sobrang dami daw ng tao, babe." Hawak nito ang kamay niya at inakay siyang papalabas ng hotel. She was walking with him hand in hand. Nakarating sila sa dagat at natanaw ang banda na pinagkakaguluhan ng lahat. "Pinsan ko si Nate, bokalista ng Heartthrobs." "Really?" Exaggerated na tanong nito at pakiramdam niya niloloko na siya. "Sasapakin kita, Lucas. Parang niloloko mo ako." Humalakhak ito. "Alam ko, babe. Nakilala ko na siya kanina. Sabi niya ay ate ka nga niya. Anak pala siya ni Mommy Kay. Akala ko nga galit sa akin pero kumusta tayo? Kung ayos na ba daw ang problema? Updated sila." "Ganun ang pamilya namin, babe. Marami ka nga palang hindi pa gaanong alam kasi matagal naman tayong hindi nagsama. At aalamin ko ngayon lahat yan, babe. Takot ko lang na makasayang na naman ako ng another 7 years. I want you always beside me. Share every ups and downs with you." Nito tinalikan ng balikat niya. "So gwapo mong yan, maraming sasalo sa'yo." Natatawang sabi niya sabay lingon niya sa asawa na napakamot ng ulo. "Di naman sadya na maging babaero. Wala na nga ngayon, isa na lang at ikaw lang. Nasisita mo pa ako." He also looked at her as his eyes squinted. Natatawa siya. "I love you. I know and I can feel it." Nilapit niya ang mukha sa asawa na nakangiti sa kanya. He gave her a small kiss. Saka siya inakbayan at niyakap. Hinalikan din ito ang noon niya. "I'll always love you and only you. Forever." He uttered sincerely, kaya naman napapikit ang mga mata niya. Pero agad din na nagmulat nang may sumigaw sa di kalayuan. Si Dayan. Another stolen shot was captured at sabay na hagikik ng bata at tumakbong papalapit sa kanila. Sa kaniyakap ang tiyan niya. "Let's take another groupie with baby Lucas in your tummy, mommy." Inihanda nito ang gadget saka nagbilang. 1, 2, cheese! Ani Dayan sabay peace sign. Siya na may ngumiti ng maganda pati na si Lucas na idinikit ang mukha sa kanya. Magandang ngiti niya kasi masaya ng totoo ang buhay nila at wala nang makakasira noon kasama ang pamilyang binuo niya na kahit kailan ay hindi niya hayaang mawasak ng mga pagsubok sa buhay. For every pain, there's always cure. For every loneliness, there's always happiness. For every struggle, there's always strength. At yun ang hindi niya aalisin. Ang tapang na humarap sa lahat ng pagsubok at hamon na darating pa. Cause courage comes with undying faith and hope. With Lola naman! Ani nambianan niya saka mabilis na pumunta sa likod nila. Lumapit si Dayan sa isang bodyguard at iniabot ang camera. Please? Tumangoy yun at iniharap sa kanila ang camera at lahat sila ay may ngiti sa labi hanggang sa umere ang pangalan niya sa speakers. Nandito ba si Miss Freya Rosales? Nate asked. Ate, paramdam ka. The crowd murmured. I'm here. Sigaw niya sabay takip sa bibig kaya natawa si Lucas sa kanya. Will you come up to the stage, ate? Shit, ano na naman kayong pakulo ng walang hiyang ito?
Tinulak siya ni Dayan sa puwet kaya nahawi ang mga tao nang dumaan siya papunta sa entablado. Nakabungis-ngis ang kanyang pinsan pero siya ay iirap-irap. "She's my cousin. Ang mataray kong ate. Prinsesa yan ang angka namin. We love her so much and every family member treats her like a real princess. Akyat ka, ate!" Tinulungan siya ni Lucas na makaakyat sa stage. Humalik sa kanya si Nate tapos ay minuwestrahan nito ang mga kasama na tumugtog. She noticed the heart-shaped petals on the floor of the stage and the song aired. Kinanta ni Nate ang isang original composition nito. "Marry Me" ang title noon sa pagkakaalam niya. Oh no, agad niyang nilungon si Lucas at nandoon ito, nakatayo, nag-iisa. Nakapamulsa habang nakatitig sa kanya pero ang mas ikinagulat niya ay nang makita niya ang mga magulang niya at kakambal niya sa may gilid ng stage kasama si Dayan at ang kanyang bianan. Nandoon ang mga tsuhin niya at tiyahin na mukhang iniwan ng Maynila para magburakay. Biglang kumabog ang dibdib niya nang ibalik niya ang mga mata sa asawa niyang dila ang labi. Hindi kumukurap sa kanya. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamagandang nilalang sa mundo sa mga sandaling iyon. Natapos ang chorus ng kanta at may inilabas si Nate na papel. "Babe," ani Nate. Diyos ko, napaiyak agad siya sa hindi niya malaman na dahilan. Para siyang bumalik sa pagiging teenager. Pagkarinig sa salitang iyon, may pakiramdam siyang si Lucas ang may pakulo ng mga kaganapan. Nakakaiyak pala ang babe. "I know, I've made so many mistakes in my life. And even tried to replace you in my heart, but I guess I only hurt myself even more by doing that. I was so miserable until you came back. Hindi sapat ang sorry para sa lahat. At siguro kung paulit-ulit akong mamamatay lang. Ang tanging paraan para patunayan ang pagsisisi ko sa lahat ng nagawa ko. Gusto kong patuloy na itama ang mga mali at gusto kong gawin yun habang buhay. Kasama ka at ang mga anak natin. Salamat sa hindi mo pagbitaw sa akin at pagmamahal sa akin kahit na nawalan ako ng silbi. I was never wrong for leaving Hollywood because my life is at its best with you. With all your family members who are free to spend this vacation with us. I want to say that I love you so much and I'm so thankful, my Freya Rosales. And I will marry you again." Nakangiti ni inibuhat ni Nate sa kanya ang papel na binasa. Sulat kamay iyon ni Lucas. "Will you marry me again, babe?" Tanong ni Lucas sa kanya mula sa di kalayuan. Lumipad ang mga mata niya sa asawa at umiiyak iyon. Parang nakikiusap ang mga mata noon na umuo siya. Ang nanay niya umiiyak na rin kaagad sa papa niya. Fred nodded at her and smiled. Nakangiti niyang tinignan si Lucas at ngumiti rito. "I'd always love to. Of course." Lumapit yun kaagad at umakyat sa stage dala isang singsing. "Drum, why did I miss proposing so many years ago? Ang saya pala nito. Nakakabawas ng angas." Nagkatawanan ng mga nakikinig dahil parang kabado ito at siya man ay ganun din. Sinuot nito ang singsing sa kanya at nagpalakpakan ng mga tao. Siya ang kusang yumakap sa batok ng asawa at hinalikan niya ito sa labi. He wrapped his arms around her waist and intensified the kiss. Kasama ang puso niyang nalulunod sa pagmamahal ng halik niyang iyon na nagpapahiwatig kung gaano niya ito kamahal. At alam niyang hindi lang puso niya ang masaya sa mga sandaling iyon dahil nandoon na lahat ng kapamilya niyang minsang nasira ang tiwala kay Lucas. Pero nagawa nitong ibalik ng buong buo. Kaya ngayon ay kaisa ng puso ng prinsesa, ang puso ng buong angka niyang nagmamahal sa kanya.